Isang bansang Muslim at isang bansang Hudyo, ngayon sila'y nagbabanggaan. Paano nagsimula ang lahat? At bakit nagkakagirian na talaga ang Iran at Israel? Magandang araw mga kaibigan! Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamainit na sigalot sa mundo ngayon, ang lumalalang alitan sa pagitan ng Iran at Israel. Hindi na ito basta proxy war lang. Ito na ay totoong digmaan. Pero paano ba ito nagsimula? At bakit ngayon lang sila naglaban ng direkta? Kung babalikan natin, nagkaroon na ng tensyon ang Iran at Israel. Pero hindi sila direktang naglaban noon. Gumamit sila ng mga proxy, katulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza at iba pang grupo. Kailan nga ba nagumpisa ang di pagkaunawaan ng dalawang bansa? Kung matatandaan mo, noong Oktubre 7, 2023, inatake ng Hamas ang Southern Israel na naging mitsa ng malawakang digmaan sa Gaza. Ang Iran di umano ang nagsusuporta sa Hamas sa pamamagitan ng pagbibigay ng funds, mga armas at maging sa training. Ayon sa taong 2020 US Department of State report, nagbibigay ang Iran ng $100 milyong kada taon sa Palestinian militant group including Hamas. Noong Abril 1, 2024, pinasabog ng Israel ang Iranian consulate sa Damascus, Syria. Patay ang ilang matataas na opisyal ng Iran, kasama na si Major General Mohammad Zahedi ng IRGC. Ito ang naging mitsa ng unang direktang opensiba ng Iran laban sa Israel. Noong Abril 13, 2024, nagsagawa ang Iran ng isang malaking missile at drone attack. Halos 300 pinakawalan nila. Na-intercept naman ng Israel ang halos lahat ng pinakawalang drone gamit ang kanilang Iron Dome defense system. Bagamat walang masyadong pinsala sa Israel, malinaw ang mensahe ng Iran na hindi sila mananahimik. Pagkalipas ng ilang buwan, lalo pang uminit ang banggaan. Noong Hulyo 2024, pinaslang si Ismail Haniyeh, ang leader ng Hamas, sa loob mismo ng Tehran, Iran, na kinumpirma naman kalaunan ng Israel na sila nga ang pumaslang dito. September 20, 2024, si Ibrahim Aqil, ang operations commander ng Hezbollah, ay namatay sa Israeli airstrike sa Haret Reik, Lebanon. Sumunod naman ang malawakang airstrikes ng Israel sa Lebanon noong Setyembre 23, 2024. Halos 650 airstrikes at higit 700 katao ang namatay, karamihan mula sa Hezbollah. September 27, 2024, namatay naman ang Secretary General ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Pinaslang siya sa pamamagitan ng Israeli aircraft bomb na tinarget naman ang tinatawag nilang Hezbollah's Central Headquarters na matatagpuan sa ilalim ng residential buildings sa Haret Reik Quarter ng Beirut's southern suburbs. Ayon sa ulat, ang aircraft umano ay gumamit ng bunker buster bombs para paslangin ang nasabing Secretary General ng Hezbollah na si Hassan, na sa mga oras na iyon ay nasa lugar kung saan ang target ng Israel. Kinabukasan, Setyembre 28, kinumpirma ng Hezbollah na si Hassan ay patay na. At hindi pa dito nagtatapos. Noong Oktubre 2024, nagsimula ang panibagong missile barrage ng Iran na tinawag nilang Operation True Promise 2. Ito ang tawag ng Iran sa kanilang malawakang opensiba laban sa Israel. Ito ay hindi basta-bastang pagbabanta. Ito ay totoong atake. Daang-daang missile at drone ang sabay-sabay na pinakawalan ng Iran. Tumarget sa mga pasilidad ng Israel, military bases, communication lines at critical infrastructure. Ayon sa pamahalaang Iranian, ang operasyong ito ay tugon sa pagkamatay ng ilang leader nila, lalo na ng Hamas at Hezbollah, na isinisi nila sa mga lihim na operasyon ng Israel
sa loob ng Iran at Lebanon, pero hindi nagpaawat ang Israel. Sa tulong ng kanilang high-tech na defense systems gaya ng Iron Dome at David's Sling, karamihan sa mga missile ay na-intercept. Gayunpaman, hindi maitatanggi ang mensahe ng Iran. Ang Operation True Promise 2 ay patunay na ang girian ng dalawang bansang ito ay papunta na sa isang delikadong yugto. Noong Hunyo 13, 2025, inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion. Mahigit 200 stealth aircraft at drones ang sabay-sabay na umatake sa mga kritikal na pasilidad ng Iran. Kabilang na ang Natanz, Esfahan at Fordow, mga kilalang nuclear facilities ng Iran. Ayon sa mga ulat, isang lihim na Mossad drone base ang itinayo sa loob mismo ng Iran. Mula rito, inatake ang mga target na halos imposibleng maabot. Ang layunin? Sirain ang kakayahan ng Iran na makabuo ng sandatang nuklear. Pagkalipas lang ng ilang araw, Hunyo 17, 2025, nagdeklara ang Iran ng defensive war against Zionist aggression. Ang pahayag ng Iran na sila ay nagsimula ng isang defensive war against Zionist aggression ay isang pampulitikang deklarasyon na ginamit bilang hustipikasyon sa kanilang military retaliation laban sa Israel matapos ang mga airstrike na isinagawa sa ilalim ng Operation Rising Lion noong Hunyo 13, 2025. Ano ang ibig sabihin ng pahayag na ito? Defensive war ay tumutukoy sa ideya na hindi Iran ang nag-umpisa ng digmaan, kundi tumutugon lamang sila sa isang atake na ginawa ng Israel. Zionist aggression. Ito ang terminong madalas gamitin ng Iran bilang pantukoy sa Israel at ang anilay pananakop o agresibong aksyon nito laban sa mga Muslim at mga kalapit na bansa. Zionist ay isang politikal na termino para sa mga sumusuporta sa Estado ng Israel. Ngunit sa diskurso ng Iran, ginagamit ito bilang pampulitikang label na negatibo. During operation, lumipad ang mga ballistic missiles at drones mula sa Iran patungong Tel Aviv, Haifa at iba pang lungsod ng Israel. Bagamat matagumpay na pinigilan ng Iron Dome, ilang missiles ang tumama sa mga estratehikong gusali at pasilidad. Sumali rin sa gulo ang mga kaalyado ng Iran, ang Houthi rebels sa Yemen, mga grupo sa Syria at Iraq, lahat gumanti laban sa Israel. Nangamba ang buong mundo, tumalon ang presyo ng langis. Ang mga shipping lanes sa Red Sea ay naparalisa. Ang United Nations ay nanawagan ng agarang tigil putukan. Ang Estados Unidos at mga kaalyado nito ay humarap sa mahigpit na desisyon. Lalaban ba sila kasama ng Israel o pipigilan ang pagkalat ng digmaan? Samantala, ang Russia at China ay nagmamasid at maaaring pumasok sa eksena kung lalala pa ang tensyon. Ayon sa mga eksperto, kahit pansamantalang humina ang nuclear program ng Iran, hindi pa rin tapos ang laban. Ang mga proxy war ay posibleng lumawak. Hezbollah sa Lebanon, mga militante sa Syria, at cyber warfare na maaaring umabot pa sa Europa o Amerika. Panganib din ang posibilidad ng paggamit ng chemical o dirty bombs kung matutuluyan ang eskalasyon.